Magandang araw po sa ating lahat para po sa ating Bible knowledge of the day. Sapagkat sabi po ng Bible, my people are destroyed for lack of knowledge. Yan po sa logo natin, Hosea 4:6. Proverbs 21:25 po, the desire of the slothful killeth him. Yan po ang pamagat natin. For his hands refuse to labor. Okay? The desire of the righteous killeth him. Yung slothful po dyan, at sa Hebrew word, lazy, sluggard, or indolent. Sa Tagalog po ay tamad. Oho. Killet him naman po, yung killet ay match sa Hebrew, destroy ang ibig sabihin po niyan. Kasiraan ng kanyang buhay. Bakit? Kasi his hands refuse to labor. Yung kanyang kamay ay tinatanggihan niya ang pagtatrabaho. O yung labor po dyan is not just a simple work but with sacrifice, with effort. Full effort. Ano po kaya labor ang sinabi po ni Hari Solomon dito, alright? So, ayaw niyang mag-sacrifice, ayaw niyang mag-exert ng effort, ayaw niyang pagpawisan, ayaw niyang mapagod, ayaw niyang magtrabaho kung umuulan, ayaw niyang magtrabaho kung mainit. Maraming dahilan po yan yung slothful. Kaya nga yung excuses niya na sumuway, mag-refuse, ay nagdadala sa pagkanyang kamatayan, sa kanyang destruction, sa walang makain ng kanyang pamilya, walang maibaon sa mga anak na allowance sila or walang maibiling mga school supplies nila. Bakit? Kasi his hands refuse to labor. Diba? Yung mga bata naman, utusan mo lang, laging nagre-refuse yan, mamaya na, ayoko, si kuya na lang, si ate na lang. At ayaw niya, marami siyang dahilan. Bakit? Nagse-cellphone, nag-EML, naglalaro. Oho, pero pagkakain, nandyan, napakalakas kumain yan. Sabi ng Bible po, doon sa Thessalonians, ang hindi naman magtrabaho, ay wag naman kumain, sabi ni Apostol Pablo. So, ang principle po ay no work, no eat. Mga anak natin, utusan mo na, ang daming excuses. Gusto niyang kumain, ayaw niyang magwalis. Gusto niyang kumain, ayaw niyang magluto. Gusto niyang kumain, ayaw magigib. Gusto kumain, ayaw magwalis, magdilig. Gusto kumain, nakaupo lang, nagse-cellphone, kakain. Kaya natuturuan po sila ng katamaran. Alright? So talagang kawawa po sila. They are destroying their future. They are destroying their lives. So wag po tayong maawa kung naghihirap sila, nagtatrabaho sila, at kumbaga kawawa sila. Bakit? Kasi sila ang kawawa paglaki nila. So, wag nating hahayaan na they will destroy their future because of refusing their hands to labor. Pag inutusan mo, dahilan-dahilan yan. Ayoko. Mamaya na ganito. So, don't let them destroy their future. Let them work. Let them labor. Let them sacrifice. Let them do the household chores. Let them review their homeworks. Let them learn, mga kapatid. And the drive is on the parents. Right? Sa ating pong principles of the day, a lazy person doesn't want to labor. Their desire leads them to destruction. Okay, yan po ating Bible knowledge of the day. God bless you po.